sa mga naging challenges natin ngayong linggo. Kaya palitan po natin ang kabutihan na ito nang walang iba kung hindi pasasalamat. Let's give thanks to our Lord. Amen. Amen. Hallelujah, Lord. Sige po, tayo pa manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat muli sa umagang ito. Maraming salamat, O Diyos, sa kalakasan, sa kasiglahan, na patuloy niyo nga po yung pinagkakaloob sa amin. Maraming salamat sa pag-iingat niyo po sa nagdaang linggo. O Diyos, na kami ba yung ginabayan, proteksyonan, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po, Ama. Tunay nga pong kayo lamang, ang aming Panginoon, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ka nga po nagkukulang, hindi ka pa po nagpapabaya sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Purihin ka, dakilain ka, sambahin ang dakila mong pangalan. Hallelujah. Maraming salamat po, O Diyos. At sa umaga pong ito, patuloy po kaming lumalapit po sa inyo. Nagpapakumbaba po, O Diyos. Patawarin niyo po ang aming mga kasalanan at maging karapat dapat nawa sa inyong harapan sa umagang ito, Ama. Hallelujah. Patawad po, O Diyos. Patawarin niyo po kami. Bawat isa, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, O Diyos. Hallelujah. Tunay nga pong Ikaw lamang ang aming Diyos na patuloy na nagkakalinga sa bawat isa sa amin.
At sa umagang ito, tinataas ko po ang gawain ito. Kayo nawa ang manguna sa umpisa hanggang sa matapos. Kayo nawa ang siyang maitaas. Kayo lamang ang mapapurihan po namin sa umagang ito, Ama. At dalayan po namin ang mga kapatid po namin na wala pa po dito. Kayo pang mag-ingat po sa kanila. At magdako po dito ng safe and sound upang makasama po namin sa pag-aawitan, sa pagpupuri at sa pakikinig po ng inyong mga salita. O Diyos, bigyan niyo rin po kami ng katalinuhan sa mga salita niyo maihahayag sa umagang ito upang sa gayon ay ito po ay aming maisa puso, maisa isip, upang maisa pamuhay din po namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Kayo din pang manguna sa aming pastor, sa maghahayag po ng iyong mga salita na ang salita niyo lamang aming mapakinggan sa umagang ito. Kayo lamang, O Diyos, ang siyang gumabay din po sa Kanya. Hallelujah. Maraming salamat po, O Lord. Tunay nga po sa inyo lamang ang aming mga papurit, pagsamba, pagdakila at pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Atin pong pakinggan ang sinasabi sa awit 34. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya ay hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Mga kapatid, sa lahat po daw ng pagkakataon, atin pong bigyan ng papuri at pagsamba ang ating Panginoon. Nalulungkot man tayo, may kabiguan o may kasaganaan, tayo man po ay nagtatagumpay, sa lahat po ng pagkakataon, atin siyang papurihan. At kung tayo man po ay naaapi, nalulungkot, may mga disappointments, atin pong patuloy na pag-alayan ng pagsamba at pagtitiwala ang ating Panginoon pagkat ni minsan po, siya po ay hindi nagpabaya sa atin at hindi po siya magpapabaya sa kanyang mga anak. Ang kadakilaan po niya ay atin pong ihayag bilang isang buong kongregasyon sa araw na ito. Atin pong pag-alayan ng papuri at buong pusong pagsamba ang ating Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Ano po yung sabi nasa ng ating scripture reader? Sa lahat po ng pagkakataon, tayo magpuri sa Panginoon. Hindi lang kapag tayo'y masaya, hindi lang kapag tayo'y masagana sa buhay. Sa lahat ng pagkakataon, ating purihin ang ating Panginoon. Ating sulitin, wag nating tipirin, wag tayo mag-hold back ng kahit anuman mga kapatid. Tayo magpuri sa Diyos sa umagang ito na may buong galak at may buong lakas sa Panginoon. Hallelujah! At tayo po'y magpuri sa ating Diyos. May saya, may tuwa,
kabutihan mo sa aming buhay. Maraming salamat at ikaw ang aming Diyos. Tunay nga po na dakila ka, O Yahweh, at ika'y dapat papurihan. Ang iyong kadakilaan kailanman, Panginoon, ay hindi namin mauunawaan, Panginoon. Hallelujah, karapat-dapat na isigaw ang iyong kamanghamanghang gawa. Panginoon namin at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po na wala kaming ibang maihahandog sa iyo, Panginoon, kundi ang mga buhay namin. Wala kaming ibang may pagkakaloob sa iyo, kundi ang aming papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Wala kaming may dadagdag, di mababawas sa iyong pagiging Diyos. Sapagkat sino nga po ba ang tao para pahalagahan mo, Panginoon? Ika'y mananatiling Diyos sa walang hanggan. Kaya mga kapatid, sa ating papuri ngayon ay huwag nating tipirin ng Diyos sa ating mga awitin. Hallelujah! Let's own the words that we're about to sing, like we're singing it in front of the Lord right now. Hallelujah, Panginoon, with the least that we can do, we give you all our praises, we give you all our glory, and we worship you in the highest. Aming Panginoong Jesus. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Oh Diyos, sa iyong lahat ang pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa bang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? Kung ano man sa sandali, ito'y tangan, at mga bagay na kinuri kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Hallelujah! O Diyos, sa iyong lahat ang pagsamba at luwalhati. Hallelujah! Hallelujah! O Diyos, sa ating awitin, sa iyong lahat, lahat ng pagsamba at luwalhati, ang pinakamainam na papuri, ang pinakamainam na pagsamba, ang ihandog natin sa Panginoon. Hallelujah! Wala na nga kami ibang maihandog sa iyo, Panginoon, kundi ang mga papuri na ito. Hallelujah! Ang aking isipan, yes, Lord, ikaw lamang ang maghari. Sakupin mo ang aming puso at isip, O Diyos. Sa aking puso ay hindi na
dakilan mo'y sa habang panahon. Ang iyong mga gawa ay aming isasaysay. Ang dakilang ngalan mo, Jesus, ang lakas sa aming buhay. Pupurihin ka, Panginoon, kamahatian mo'y sa habang panahon. Ang iyong mga gawa, hallelujah, isaysay natin ang kadakilanan mo. Dakilang ngalan natin ang sambahin ang ating Diyos. Pupurihin ka, Panginoon, kamahatian mo. Purihin natin ang Diyos, sambahin natin ang Diyos. Ang iyong mga gawa ay aming isasaysay. Ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay. Pupurihin ka, hallelujah, Panginoon. Sama-sama tayo umawit sa Diyos. Hallelujah, Panginoon. Sa habang aming maluwalhati ang dakilang Diyos. Hallelujah! Karapat-dapat iayag, ipagmalaki ikaw, Panginoong Hesus. Dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay. Minsan pa, pupurihin ka. Pupurihin ka, Panginoon. Kawalhatian mo'y sa habang panahon. Ang iyong mga gawa ay aming isasaysay. Ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay. Pupurihin ka, Panginoon, kamahatian mo'y sa habang panahon. Ang iyong mga gawa ay aming isasaysay. Ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay. Ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay. Ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay. Hallelujah! Itaas natin ang dakilang ngalan ng Panginoong Hesus. Itaas natin siya sa ating mga papuri. Itaas natin siya sa ating mga pagsamba sa umagang ito. Hallelujah, Panginoon! Dakilang at
makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari, ang Diyos ng kaitaasan na naghahari noon, ngayon at kailanman, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na nagbigay buhay sa bawat isa sa mundo na ito, Panginoon. O Diyos, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsambay, hinihahandog, inialay namin tanging sa iyo, aming Panginoong Jesus. Hamakahiyereyama, makiyereyama. Hallelujah, purihin ka sa kaitaasan, purihin ka, Panginoon, at pinapasalamatan ka sa buhay namin na ito. Ikaw ang aming Diyos na sinasamba, at kami yung mga anak at lingkod na nabubuhay para sa iyo. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa mataas sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang lahat ay magwika ng Amen at Amen, aming Diyos. Hallelujah. Praise. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat. Bilang panimula po ng ating mensahe, may ikukwento po ako sa inyo. Siguro kung friend ko po kayo sa FB, baka nakita nyo ito. Pero maaari rin namang friend ko kayo sa FB, nakita nyo nga, pero binaliwala nyo, hindi nyo binasa. Anyway, ikukwento ko po sa inyo ang kwento po ng isang kaibigan, si Martin. No? Sana po masundan ninyo ang kwento. Narito po ang kanyang pagkakakwento. Pakinggan po ninyo, mga kapatid, sana po makuha po ninyo no, matandaan. Ganito po yung kwento niya. Pauwi na ako galing sa isang nakakapagod na araw sa opisina. Hello, church. Are you listening? Okay, ulitin ko po yung panimula ni Martin. Sabi niya, pauwi na ako galing sa isang nakakapagod na araw sa opisina. Latang-lata na ang aking katawan. Pagbaba ko sa jeep na aking sinakyan, nakita ko sa bandang unahan ko ang isang matandang babae, si Lola Kuring. Tila hirap at baluktot na ang katawan sa kanyang pagpipilit na dalhin ang isang medyo may kalakihang supot na kanyang pinamili. Kilala ko si Lola Kuring. Malapit lang siya sa aming bahay. Silang dalawa lang ng kanyang asawang may sakit ang nakatira sa kanilang bahay. Dahil may kani-kanyang pamilya na ang kanilang dalawang anak. Nabubuhay si Lola Kuring at ang asawa niya sa pensyong tinatanggap nito. Tinawag ko ang matanda. Lola Kuring, sabi ko, hirap at paunti-unting bumangon sa direksyon ko si Lola Kuring. Medyo matagal akong inaninag. Ngumiti. Hindi niya alam ang pangalan ko, pero alam kong kilala niya ako. Sabi niya sa akin, ikaw pala, saan ka pupunta?
Bakas ko sa kanyang mukha at katawan ang mga tanda ng kanyang pinagdaanang panahon. Kulay pilak na buhok, matang tila may takip na ng plastik, mukha na animoy dinadaanan ng maliliit na kanal. Sandali lang po. Ang bibig niya parang inabandon na ng mga ngipin. Brasong laylay na ang mga balat. Hindi na maitatago. Sa tingin ko'y mahigit 80 na ang kanyang gulang. Pauwi na po ako, Lola Kuring. Ako na po ang magdadala ng dala nyo, sabi ko. Ngiting walang pagkukunwari at may tuwa ang nakita ko kay Lola Kuring. Hinayaan niyang kunin ko sa kanyang mga kamay ang kanyang dala-dala. Naku, salamat anak. Hindi nga niya alam ang aking pangalan, kaya niya ako tinawag na anak. Habang naglalakad kami, kwento siya ng kwento tungkol sa mga nararanasan niya, na halos hindi ko naman naiintindihan. Basta ang alam ko lang, bihira ng dumalaw ang kanyang 2 anak. Patuloy sa pagkukwento si Lola Kuring. Noong nakaraang buwan daw, birthday ni Lolo Berto. Yung asawa po niyang may sakit. Umaasa raw si Lolo Berto na dadalawin ng mga anak. Pero nakalipas na ang birthday. 1 buwan na, hindi raw nila nakita ni Anino ng kanilang 2 anak. Samantalang dati-rati naman, kapag nagbe-birthday si Lolo Berto, at siya daw, si Lola Kuring, nagpupuntahan yung kanilang mga anak at sama-sama silang kumakain. Pero bakit daw ngayon, hindi na? Mahina lang ang pagkakasabi ni Lola Kuring, pero hindi iyon nakalampas sa aking pandinig. Yumuko si Lola Kuring, matagal, pero patuloy kami sa paglalakad. Hinawakan ko si Lola Kuring sa braso. Baka kasi mahagip siya ng mga sasakyang dumaraan. Lola Kuring, may pag-aalalang sabi ko. Iniangat ni Lola Kuring ang kanyang mukha. Gusto sana niyang itago ang malalim na kalungkutan. Gumagalaw ang kanyang balikat, umuuga. Hindi nalingid sa aking pangmasid ng kanyang iangat ang kanyang mukha. Nakita ko naglalandas ang mga luha sa kanyang mata. Pinunas niya ng kanyang kanang kamay ang mga luhang iyon. Wala kasi siyang panyo, kaya't ang kanyang mukha ay lalong nangintab sa luhang bumasa sa kanyang mukha. Damang-dama ko ang lungkot ni Lola Kuring. Nagsalita ito, marahan. Naawa ako kay Berto dahil hanggang ngayon umaasa siyang dadalawin siya ng aming anak. Sabi pa ni Lola Kuring, wala akong masabi. Ang totoo, ayaw ko nang magsalita. Hindi ko alam ang buong kasaysayan, pero hindi na ako kumibo. Hanggang sa marting namin, ang kanilang bahay. Nakaupo si Lolo Berto sa may pintuan. Tila hinihintay si Lola Kuring. Magandang hapon po, Lolo Berto. Tinulungan ko po si Lola Kuring na dalhin ang mga pinamili niya. Sabi ko, matanda na nga si Lolo Berto. Mas matanda pa marahil kay Lola Kuring. Payat si Lolo Berto. Marahil ay pinapayat siya ng kanyang sakit. Hindi ko alam ang kanyang sakit, pero ayaw ko magtanong.
Pilit sinisino ako ni Lolo Berto. Ikaw ba yan, Martin? Yung bang nakatira dyan sa unahan? Ikaw ba yung anak ni Belong na born again? Mas matandain pa yata si Lolo Berto kaysa kay Lola Coring. Naisip ko. Opo, sagot ko. Oo, dugtong ni Lolo Berto. Napakabait mo naman. Salamat, Martin. Sumabat naman si Lola Coring. Born again kasi, kaya mabait. Palayo na ako sa bahay ng dalawang matanda pero hindi mawala sa akin ang kanilang mga sinabi. Iniwanan ko sila ng may ngiti. Ako man ay nakangiti rin na tumalikod sa kanila. Bakit ganun? Parang nabunutan ako ng tinik. Parang napakaluwag na aking dibdib. Napag-isip-isip ko, napakalaking bagay pala ng aking ginawa sa kanila. Mga kapatid, iyan po ang kwento ni Lolo Martin. Mga kapatid, maaaring hindi alam ni Martin, pero ang ginawa niya ay isang patotoo. Alam ni Lolo Berto at Lola Coring na siya ay isang mananampalataya ng Panginoon. At nakatitiyak ako, maging ang mga kakilala rin ni Martin sa kanilang lugar, ay alam na siya at ang kanyang pamilya ay born again. Bakit ko nasabing mabisang patotoo ng kanyang buhay mananampalataya ang kanyang ginawa? Sapagkat ipinakita niya sa dalawang matanda at marahil hindi rin nalilingid sa iba na mga kakilala niya na siya bilang born again ay nakikita sa kanya ang isang magandang patotoo sa kanyang buhay pakikisalamuha na gusto ng Panginoon. Mga kapatid, sana nga po tayo bilang mga born again makikita rin sa atin ang buhay pakikisalamuha. Isang pakikisalamuha ng isang mananampalataya na gusto ng Panginoon. Isang mabisang patotoo ng isang nagsasabing Kristiyano. Mga minamahal, ayun po ay tatalakayin natin ang ika-4 na dahilan kung papaano nahahayag ang isang mabisang patotoo bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Atin po munang balikan ng madali ang mga nakaraang natutunan natin sa loob ng 3 linggo. Sinagot po natin ang katanungang saan nga po ba nahahayag ang ating patotoo bilang mga mananampalataya? Mga kapatid, sa buwan na po natin itong tinatalakay. At ito pong pang-4 na linggo ay tatalakay natin yung panghuli. Una po sa tinalakay natin, ang mabisang patotoo sa pamamagitan ng ating pamumuhay mismo. Sa mensahe pong iyon natalakay natin, ayon din sa pahayag ni Apostol Pablo, na ang dulot ng wastong kaalaman tungkol sa Diyos ay nahahayag sa mismong buhay at pamumuhay ng isang Kristiyano. Nang 2 linggo naman, tinalakay natin ang 2 sa ating buhay, pamilya. Nalaman natin na hindi lang sa ating mga pinapakita sa iglesia o maging sa labas o sa ating pakikisalamuha, nahahayag ang ating mga mabisang patotoo. Higit sa lahat, ang mga mabisang patotoo ng ating pagiging mananampalataya ay nahahayag sa ating buhay, pampamilya. At noong 3 linggo,
nung nakalipas na linggo, natalakay naman natin na nahahayag ang mabisang patotoo sa ating buhay pananalangin. Nalaman natin na bilang mga mananampalataya, natural lang pala ang pananalangin. Kung natural sa tao ang paghinga, dapat natural din sa ating Kristiyano ang pananalangin. At ngayon, tatalakayin natin ang ikaapat at panghuling dahilan kung saan nga po ba nahayag ang ating patotoo bilang mga mananampalataya. Nahayag po yan, mga kapatid. Saan po yan nahayag? Nahayag po yan sa ating buhay pakikisalamuha. Ano ba ang buhay pakikisalamuha? Ito yung buhay mo bilang Kristiyano. Hindi lang sa loob ng tahanan o sa loob ng iglesia, kundi maging sa labas. Sa mga tao na nakakasalamuha mo, sa opisina, sa trabaho, sa mall kung namimili ka, sa mga nakakasalubong mo, mga kapatid. Ibig sabihin bilang mananampalataya ng Panginoon na ipakikita mo sa kanila ang ugali na gusto ng Diyos na makita sa atin. Mga minamahal, ang ating pakikisalamuha sa ating mga kapwa sa ating kapaligiran ay likas na bahagi ng ating kultura. Tulad ng tinatawag nating bayanihan, na kung saan ay naibabahagi natin ang ating sarili sa pagtulong sa kapwa. Gayunman, higit pa roon ang nais kong bigyang diin, kundi ang pakikisalamuha ng isang mananampalataya sa hindi mananampalataya. Mga kapatid, hindi lang po ito basta pakikipag-usap. Ito'y nagmumula sa puso. Kaya hindi lamang basta salita, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa, mananampalataya man o hindi. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, ating aalamin kung paanong ang mabisang patotoo ng isang mananampalataya ay maipakikita sa pamamagitan ng kanyang pakikisalamuha. Makinig po kayo, mga minamahal. Kung paanong iniingatan ang pamumuhay sa mga nauna nang naaral natin. Lalong higit na dapat pinagsisikapang maipamuhay ito ng maayos at wasto sa publiko. Bakit po? Sapagkat ang ginagawa natin, ang sinasalita natin, ay nagbibigay ng mabuti o masamang patotoo tungkol sa atin. Basahin po natin ang Colossus chapter 4 verse 5 to 6. 1, 2, 3. Salamat po, mga kapatid. Base dyan po, ano daw ang dapat nating gawin? Ang sabi po sa verse 5, maging matalino kayo sa pakikitungo.
Tingnan natin yung verse 5. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Kailangan po nating makisama sa mga mananampalataya. Pero ano ang dapat gawin? Maging matalino sa pakikitungo sa kanila. Hindi natin sila iiwasan. Sa mga paggalaw natin sa mundong ito na ating ginagalawan, ang mga nakakasama natin, mga hindi mananampalataya. Sa trabaho, sa paglakad, sa pagbili, o sa pamamasyal, o kung saan-saan, hindi maaaring walang hindi mananampalataya. In fact, mas marami sila kaysa sa atin. So dapat tayo makisama sa kanila. Ngunit matalinong pakikisama. Dapat pili ang mga sasabihin. Dapat maingat ang ating mga kilos. At hindi lang yon, mga kapatid. Bagamat nakikisama tayo sa kanila, hindi tayo nakikisama. Yung mga gawang hindi gusto ng Panginoon, huwag nating gagawin. Kailangan makita natin sila sa ating pakikisalamuha. Ang pagiging Kristiyano. So mga kapatid, nakikita sa kilos, sa pananalita, kung papaano nakikisalamuha ang isang mananampalataya. Mga kapatid, makipag-usap tayo sa mga nakapaligid sa atin kapag sila'y ating kasalamuha. Kung may maitutulong tayo sa kanila, tulungan natin sila. Sabi sa talatang 6, sikapin nating laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Matuto kayong sumagot at hindi lang basta sasagot, kundi sumagot ng tama. Kung walang sasabihin tama, mas magandang tumahimik na lang. Pero dahil mahalaga ang dala mo, tungkol kay Kristo ang dala mo bilang isang born again, kailangan magsalita ka. Pero kailangan maingat. Kailangan tama. Mga kapatid, kailangan po nating sabihin ang tungkol kay Kristo kung tayo ay may kasalamuha. Huwag pong pipigilin. When you have something to say, say it. Especially if it is about Christ. Mga kapatid, because silence is a lie. Kasinungalingan po ang magsinungaling, ang hindi magsalita nang mayroon kang isang mahalagang sasabihin. Mga kapatid, dahil nga Kristiyano tayo, marami tayong masasabi sa mga hindi mananampalataya. Huwag po nating sasayangin ang panahon. Kung kinakausap ka, magsalita ka. Ngunit piliin mo ang wastong mga salita upang pakinggan ka nila. Sa ating pong pakikipag-usap sa kanila, huwag nating kalilimutang ipakilala ang ating Panginoong Hesus sapagkat walang magsasabi sa kanila noon, kundi tayo. Hindi po yun sasabihin sa kanila ng kanilang kapwa, hindi mananampalataya.
Kaya samantalahin natin ang bawat pagkakataong mayroon tayo. Mga kapatid, isipin ninyo, ilang taon na kayong Kristiyano? Na ibabahagi ba natin si Kristo sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kapatid, sa ating mga magulang, sa ating mga kaibigan, na ibabahagi ba natin o silensyo lang tayo? Mga kapatid, gayon man, tandaan din po natin, bagamat makikisama tayo sa kanila, may hangganan po ang ating pakikisama sa kanila. Ibig sabihin, alam natin kung ano ang pakikisamahan sa kanila at kung ano ang hindi pakikisamahan. Sapagkat kung hindi tayo magtatakda ng hangganan, sila ang magtatakda ng hangganan sa atin, mga kapatid. Sila ang magsasabi sa atin ng ating mga dapat gagawin. Mga kapatid, hindi po ganon. Tayo ang dapat magsasabi sa kanila ng dapat nilang gawin. Kailangan po nating takdaan ang ating pakikisalamuha sa kanila. Sa opisina, sa sports, sa school, kailangan po yun, mga kapatid. Bilang mga mananampalataya, tayo ang magtuturo sa kanila sa mga dapat nilang paniwalaan, mga dapat nilang gawin. Hindi sila ang magtuturo sa atin, mga kapatid. Tanong ng isang Kristiyano, ito sa akin ng isang Kristiyano raw. Kasama ko po ito sa Saudi. Ang sabi po niya, Pastor, pwede bang sumama sa kanila sa pag-iinom para masiran sila ng gospel? Ano ba naman yon? Yun lang pagsama mo sa kanya sa inuman, na-convert ka na. Ikaw na ang nasiran. Sa akala mo ba makikinig pa sa sayo kung sumama ka sa inuman? Hindi po. Sa akala mo ba pakikinggan ka kapag nagiinom kayo tapos sinasabi mo tungkol kay Kristo? Hindi po. Mag-aaway kayo. Kahit anong paliwanag mo tungkol sa Panginoong Yesus dahil kasama ka sa inuman, hindi po siya makikinig sa iyo, mga kapatid. Anong kailangan natin gawin sa ating pakikisama sa iba? Ano po ang kailangan natin gawin? Tingnan po natin. Anong kailangan nating gawin sa ating pakikisalamuha sa iba? Mamuhay ng may karunungan at gamitin ng wasto ang bawat pagkakataon. Ikalawa, maging maingat at magalang sa pagsasalita. Mga kapatid, yan po ang dapat nating gawin. Talakayin po natin yan isa-isa, mga kapatid. Anong kailangan natin gawin sa ating pakikisalamuha sa iba? Mamuhay ng may karunungan at gamitin ng wasto ang bawat pagkakataon, mga kapatid. Okay, basahin po natin muli ang sinasabi sa Colossus, chapter 4, verse 5 to 6. 1, 2, 3. Okay. Sabi po, mamuhay tayo kasama ng mga hindi mananampalataya ng may karunungan. Mga kapatid, ng may ano? Okay. Bakit may karunungan? Kasi ang mga born again lang ang may karunungan.
Matatalino man yung iba, mga title holder man sila, magaganda man ang kanilang kalagayan sa kanilang trabaho, hindi po sila marunong. Mamuhay daw tayo kasama ng mga hindi mananampalataya na may karunungan. Ibig sabihin sa trabaho lang, sa sports lang, kwentuhang maayos lang. Ibig sabihin, hindi tayo nakikiayon sa mga kwentong labag sa kalooban ng Diyos. May mga Kristiyano na kuminsan pagka nakasama na ng mga hindi mananampalataya, kung anong kwentuhan, kahit mga bastos na kwentuhan, makikisama rin siya sa kwentuhang bastos. Walang kakwenta-kwenta. Parang hindi Kristiyano. No? Siguro itatanong ng ilan sa atin, bakit ganun lang ang pwede nating gawin, Pastor? Kasi Kristiyano ka. Kristiyano tayo. At siguro kung Kristiyano ka, hindi mo itatanong yun. Itatanong mo ba yun kung Kristiyano ka? Hindi magiging karunungan ang bagay na yun. Dahil kung Kristiyano tayo, alam natin ang boundary ng ating mga ikikilos, ang boundary ng ating mga pananalita sa harap ng mga hindi mananampalataya. Kaya nga mga kapatid, kailangan alam natin kung hanggang saan lang makikipagsaya na kasama sila. Kung anong usapan ang iiwasan at kung hanggang saan lang sila pakikisamahan. Kailangan maging malinaw sa atin na tayo Kristiyano. At dahil dito ay hindi natin magagawa ang lahat na ginagawa ng mga hindi mananampalataya. Mga kapatid, tandaan po natin to mga kapatid. Kapag kasalamuhan natin sila, may daladala po tayong pag-asa. At kung gaano po kahalaga ang pag-asang iyon, ilagay din natin sa ating puso na dapat mapasa kanila rin yun. Mahalaga po yun, mga kapatid. Kawawa naman po sila kung tayo lang ang may pag-asa. Hindi po nila alam yun eh. Pero dapat lahat ng pagkakataon na maaari nating maibaga at bahagi sa kanila, huwag po nating sayangin, mga kapatid. Mga kapatid, itanong ko lang, paano po ang ating mga magulang? Paano ang ating mga kapatid sa laman? Paano mga tiyo, tiya, pinsan, pamangkin? Paano ang ating mga kaibigan? Yung mga nanay nyo, yung mga tatay nyo. Paano sila? Kayo lang ba ang may pag-asa? Hayaan nyo lamang ba silang mawala sa mundong ito nang hindi ninyo nasasabihan tungkol sa pag-asa ngayon? Kung matigas po ang ulo nila dahil kamag-anak nyo sila, nanay nyo sila, tatay nyo sila, huwag kayong tumigil. Maging makulit po tayo. Mga kapatid, kailangan po nila ang pag-asang ating dala-dala. Para rin po sa kanila yon, mga kapatid. Talakayin po natin ang ikalawa. Anong kailangan natin gawin sa ating pakikisalamuha sa iba? Maging maingat at magalang sa pagsasalita. Mga kapatid, basahin po natin muli ang, dali po, Colossus chapter 4 verse 6. Sa 2-3. Mga kapatid, kung minsan ang Kristiyano nagiging legalistic, pag sanlibutan ang kaharap nila,
Huwag po tayo maging legalistic. Sa halip ay hanapin natin ang paraan kung paano natin maibabahagi ng maayos sa kanila ang ebanghelyo ng kaligtasan. Mga kapatid, tanong ko kayo, alam niyo ba yung legalistic? Ang legalistic po ay ang labis na pagbibigay diin sa teknikalidad. Yung mga nasa gobyerno mahilig diyan no? Okay, mas minamahalaga po, pagka-legalistic po, mas minamahalagang masyado ang pagsunod sa mga panuntunan kaysa katarungan o sa layunin. Kahit na maliwanag na may pagkukulang sa hustisya, mas sinusunod pa rin ang proseso o alituntunin. Naintindihan nyo na? Hindi pa rin? Okay. Ang legalistic po, ito yung dahil sa pagsunod mong masyado sa rules o sa tuntunin, nawawala na sa iyo yung pakikiramay. Hindi mo na isinasaalang-alang ang kapakanan ng mga taong nasasangkot. Ang nagiging focus mo na ay ang pagsunod sa tuntunin, hindi na sa pagtulong sa mga tao. Naintindihan nyo na o hindi pa rin? Ha? Hindi pa rin. Okay. Sa konteksto po ng pananampalataya, kung ikaw ay legalistic, madalas na ginagawa mo ang isang matinding pagsunod sa mga tuntunin ng relihiyon nang hindi isinasaalang-alang ang espiritualidad na kahulugan. Ang nangyayari, nagiging mapanghatol ka. Hello, church. Pag legalistic ka, nagiging mapanghatol ka. At dahil nagiging mapanghatol ka na, nasasaktan mo ang damdamin ng mga taong wala sa Panginoon. Sa halip na masiran mo sila, tuloy nilalayo ang kanila dahil sa mga salita mo. Halimbawa, sinasabi mo sa kanila ang ganito, hindi mo kilala ang Panginoong Yesus, sa impyerno ka mapupunta. Di ba may mga ganyang Kristiyano? Hindi mo kilala ang Panginoong Yesus, wala kang kaligtasan. Hindi mo kilala ang Panginoong Yesus, hahatulan ka. Naintindihan nyo na legalistic? Huwag po tayong legalistic. May mga ganyang Kristiyano po. Well, tama naman yung mga sinasabing yun, na pag kung di mo kilala ang Panginoong Yesus, talagang mahahatulan din ka. Pero, huwag pong ganon, mga kapatid. Kapag ganon ka po, sinabi mo yon sa isang di mananampalataya, sa palagay mo, pakikinggan pa niya yung mga susunod mo pang sasabihin? Hindi na. Iiwanan ka na niya. Mga kapatid, may mga mananampalataya kasi nakapagkasalamuha ang mga hindi mananampalataya, sinisita sila ng sinisita. Ipinamumukha nila sa kanila ng harapan, mukha sa mukha, yung mga maling nagawa ng kausap nila. Hindi po ganon. Lalayuan po nila agad tayo, mga kapatid. Okay. So, naintindihan nyo na ang legalistic. Ang dapat po natin gawin, ang kailangan natin gawin, ipaalam sa kanila ang kaligtasan kanilang dapat matanggap. Yun po yung pinakamahalaga. Hindi po natin sila hatulan. At kung sakaling maunawa nila yung bagay na yon na gusto mong malaman nila, marirealize po nila yon. Malalaman nila ang mga hindi magagandang gawa nila. Ang problema kasi sa ibang Kristiyano nagsishare, tapos ipinamumukha nila sa mga hindi mananampalataya ang kanilang mga pagkakasala. Mga kapatid, kapag gano'n ang isang Kristiyano, yung kanyang pagiging legalistic ay desire na lamang, no? To appear holy, trying to be justified before men, but not God. Mga kapatid, nagiging maganda ka sa tingin ng kapwa mo, Kristiyano, ngunit hindi sa tingin ng Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, to find fault is easy.
At totoo, mga kapatid, to do better is difficult. But we have to do it better by not being legalistic. Ang nangyayari tuloy, nagiging enemy natin yung mga taong dapat sana'y masisiran din natin. Dumarami sila na nagiging enemies natin kapag po tayo ay masyadong legalistic. Hindi po dapat ganon. Gawin po natin silang kaibigan and we will destroy our enemies, mga kapatid. Uulitin ko, huwag po tayong legalistic. Parang mga Pariseyo. Pag legalistic po tayo, parang mga Pariseyo ang dating natin. Kapag ganun po tayo. Kailangan maging kaaya-aya po tayo sa kanila. At magiging kapaki-pakinabang sa kanila ang ating mga sasabihin. Kung kailangan man lagyan ng hangganan ng pakikisalamuha sa kanila, sikapin pa rin na mailahad sa kanila ang nararapat, pero hindi po tayo mawawala ng puwang sa kanilang buhay. Sa halip na punahin ang kanilang mga ginagawang mali, magpaliwanag po tayo kung bakit tayo ay hindi natin ginagawa yung mga gawang mali. Bakit hindi natin ginagawa yung mga hindi tama? Mga minamahal, kung kaibigan po natin ay mga hindi mananampalataya, kailang maipakita natin sa kanila na kaibigan pa rin natin sila upang din nila tayo layuan. Kailangan maipakita natin sa kanila ang ating concern sa kanila sa pamamagitan ng mabisang patotoo bilang mga mananampalataya. So muli po nating balikan yung mga natalakay natin sa loob ng isang buwan tungkol sa mabisang patotoo. Tinalakay po natin ang tanong na saan nga po ba nahayag ang ating patotoo bilang mga mananampalataya? Una, sa ating pamumuhay mismo. Ikalawa, sa ating buhay pamilya. Ikatlo, sa ating buhay pananalangin. At pang-apat, ito pong ating natalakay, mga kapatid. Basahin nga natin. 1, 2, 3. Okay. Muli magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid.